Gandang umaga sa inyo. Mamaya na yung flight ko pero dahil si Johans papunta daw dito kay Kel, sumama na ako kasi kagabi habang naka-duty ako, nag-message si Kel na may mga ipinasok daw siyang papers for permanent residency ng mga high school graduate old curriculum na nakapasok daw, na-approve. So sabi niya, Ferdinand, wag mo nang antayin yung upgrade mo nung education mo. I-try na nating ipasok. Kaya yon nga, dito kami ngayon sa office ni Sir Kel. And itatry kong ipasa yung ating permanent residency application. Pero itutuloy ko pa din yung pag-upgrade ko ng education. Kasi sayang din yun. Para sa akin din naman yun eh. Babalik din kagad kami gawa ng may pasok pa to si Johans. Ako naman wala na, magre-ready na ako ng maleta ko at saka yung mga dadaling ko. Morning, sir. So lumabas muna kami kasi may kausap pa si Kel, parang naghahanap din ng trabaho, parang mga naka-tourist pa yata yun, ibang lahi. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakarami talaga dito ng mga naghahanap ng trabaho na lumalapit din sa mga konsultant. Nakakatuwa naman kasi kagabi habang naka-duty ako, nag-message si Kel, sabi niya, you wanna try the chance na maipasok ko yung papel mo or PR. Even na hindi ka pa nakakapag-upgrade ng education. Sabi ko, bakit sir? Di ba sabi mo mag-upgrade ako ng education? Sabi naman niya, trinay ko ipasok yung papel ng iba na old curriculum, high school graduate sa Pilipinas. And naipasok daw niya. Kaya sabi ko, sige, try natin. Kasi ang totoo po niyan, inaantay ko lumabas yung supervisor's paper ko. Actually, nakapasok na. So sabi niya, wag na natin antayin yun. Ipasok na natin yung papel mo. Kaya ito, dala ko yung Taiwan police clearance ko. Yung NBI ko, nasa kanya na. Yung aking self-PIP, naipasa ko na. And then, ano pa ba? Yung aking Taiwan police clearance, NBI, self-PIP, at saka yung WES. Yung mga initial requirements lang para masimula na maipasok yung papel mo is yung police clearance kasi nga cross country po ako from Taiwan, so kailangan ko ng police clearance from Taiwan. Ito nakuha ko naman. And then NBI, madali lang po kumuha ng NBI, huwag kayong mag-alala, napakadali. Kahit inside Canada na kayo, expired na yung NBI nyo, madali lang po makakuha ng NBI dito. NBI and then self-PIP, kailangan mo maipasa yan. Kung dumating ka naman dito, may self-PIP or IELTS-CAT, valid pa, okay na po yan, pwede nyo nang gamitin. Kasi 2 years naman yung IELTS at saka self-PIP. And then yung kailangan nyo po is yung WES, yung credentials ninyo na kung ano yung katumbas na halaga sa education yan sa Canada. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, kung kayo ay high school graduate sa Pilipinas na old curriculum, pagdating nyo dito is grade 10 lang yan. Kung kayo naman ay naka 2 years vocational, pagdating nyo dito is high school graduate po kayo sa Canadian. So tara guys, pasukin muna uli natin. At baka si Sir Kel na doon na. Kasi may kausap pa eh. May mga requirements ka pang kulang. Ay. Tara, tapos na sila. Yeah, he's coming. So, pauwi na kami. Binigay na yung mga requirements na kailangan naming i-provide. Sabi ko, pagbalik ko na lang galing bakasyon, saka ko asikasuhin. Ito kasing kasama ko, si Johans, may pasok pa. And uuwi na siya ngayon, natutulog siya. And then, pasok pa siya mamaya. So, balikan ko na lang kayo mamaya guys. Nare-ready ko na yung sasakyan para mamaya alis na lang kami ni Herbert. Inaantay ko na lang si Herbert na mag-out sa work. Bali kanina kasing umaga, nagligpit na ako nung mga dapat kong iligpit. Nilabhan ko na lahat yung mga beddings, lahat ng mga damit ko na madumi, nilabhan ko na para pagbalik ko ready na lahat. Nalabhan ko na lahat yung dapat labhan, nahugasan ko na dapat yung lahat ng dapat hugasan. And then nung nag-out si Johans, isinama niya ako kay actually wala akong planong sumama eh. Kasi nung tinawagan ako kahapon ni Kel,
Sabi niya nga pwede na nga daw yung papel ko kahit na hindi pa ako nag-upgrade ng education. So tinanong niya ako kung gusto ko daw i-try na ipasok yung papel ko even hindi pa tapos yung pag-upgrade ko ng education. So kanina nung sabi niya papunta siya doon kasi nag-aasikaso na si Johans ng PR niya, sabi ko sige makasama na nga rin, and pinapasa na sa akin yung ibang mga documents ko. So try natin, wala namang masama kahit na inaantay ko pa yung sa supervisor ko. Sumama na rin ako kanina. So kababalik lang namin ngayon at inaayos ko na nga tong sasakyan, and then after this magliligpit pa uli ako, magtatapon na ako ng mga basura, and then dadaan din ako sa farm para magpaalam kay boss. Kasi siyempre bilang sign of respect man lang na sir, huwag kayong magbabakasyon na, babalik ako after ganito, para kahit papano hindi naman natin nababypass na basta lang tayo magbabakasyon ng ano. Kasi 1 year ago pa nung nagpaalam ako baka limot na nung tao, kaya mamaya dadaan muna tayo sa farm. So na-check ko naman yung sasakyan, everything is okay naman. Bali, antayin ko na lang Sir Bert talagang mag-out kasi may work ngayon Sir Bert. Mamaya pag-out niya ng 6 o'clock ng gabi, mga siguro 6:30, papahingahin ko muna ng tao, then ihahatid niya ako sa Vancouver kasi 1 hour away lang naman yung Vancouver mula dito sa amin, and ang flight ko naman is 12 pa. So kung makarating kami doon 7 or 7:30 or 8 mga ganon, doon ako mag-antay. At least kahit pa paano mas maaga, mas maganda. Kung may just in case may problema, may aayos ko pa. Kaya balikan ko na lang kayo guys mamaya at mag-aayos muna ako dito ng mga dapat ko pang ayusin. Maliligo ako, re-ready pa ako ng ilang kong gamit kasi may mga nilabhan pa ako na iahabol ko doon sa maleta ko. So see you guys mamaya, balikan ko na lang kayo. Bye bye. Tinimbang ko na siya, parehas may sobrang point. 23 lang kasi sa China Airlines, dalawang 23 yung luggage ko, and then 7 kilos na hand carry. Pero pagtingin ko 23 point something parehas, kaya baka naman i-allowed na nung airlines. Kaya ang ginawa ko na lang doon sa backpack ko, naglagay ako ng isang eco bag para just in case ipatanggal nila, ililipat ko doon sa eco bag. So i-hand carry ko na lang. Maluwag naman yan, yung China Airlines, yung EVA Air, yan yung mga subok ko na sa tuwing ma-over luggage ako, pinapayagan nilang i-hand carry yan. Actually, dati yung mga flight ko, ilang hand carry, yung talagang allowed lang is 1 hand carry na 7 kilos. Pero nangyayari, ang hand carry ko, as long as kaya mong bitbitin, ipinadadala nila. So ayoko naman ng masyadong maraming dalang hand carry. Ang hand carry ko lang isang backpack, and then itong 2 luggage na. So siguro naman hindi na ipapalis yung sobra na point. Punta pa sana ako sa farm, nung minessage ko si boss, wala daw pala siya dyan, nasa Vanderhoof. Kasi sa Vanderhoof sa may papuntang Alberta, actually katabi na siya ng Alberta, may isa pa kaming farm doon na ang ginagawa ni boss ay binibisita. Ganito din, dairy farm din. And then ang ginawa ko, tinawagan ko na lang kasi medyo matampuhin ang gusto niya. Kahit nagsabi ka na before, magpapaalam ka din sa kanya bago ka umuwi. Kaya sabi ko, sir, ngayon na yung flight ko, ganan-ganan. Sabi ko, Merry Christmas na lang and Happy New Year. Then sabi niya, okay, see you in 2 weeks, ganan-ganan. Okay naman, then binati niya ako, Merry Christmas and Happy New Year. So okay naman, okay na. So maliligo na ako, and then 2 hours na lang and aalis na kami ni Herbert. Ang totoo niyan, medyo halong kaba kasi sa totoo lang, sa tuwing tutungtong ako ng NAIA, sobrang stress. Hindi ko alam kung bakit. Sa lahat ng airport na napuntahan ko, sa Saudi, sa Taiwan, and even dito sa Canada, walang kahasel-hasel. Smooth na smooth lahat yung pasok ko. I don't know why pagdating ko ng NAIA, sobrang stress. Tapos pasensya na kayo ha, hindi ko sinisiraan ng Pilipinas. Sobrang mahal ko ang Pilipinas at talagang sabi ko nga sa inyo, babalik-balikan ko ang Pilipinas. Kaya lang, I don't know why sa tuwi na lang akong makakapasok ng NAIA airport, lagi na lang akong, kagaya nung pabalik ako ng Taiwan dati, halos ma-upload na ako kasi ang dami nilang hinahanap, even kompleto naman yung documents ko, hanggang sa may iwan ako ng flight ko, ang ending paalisin din pala ako. And then lagi na lang ganun yung pila, napakahaba, tapos ang daming tanong, samantalang lahat ng airport na mapuntahan ko, Taiwan, Saudi, and even itong Canada, hindi naman ganun kahigpit.
Kaya parang laging na doon yung halong kaba sa tuwing tutungtong ako ng Philippine National Airport sa NAIA nga. And then ito pa, magdadrive nga ako sa Pilipinas. Niready ko na yung mga camera ko, yung mga GoPro ko sa mga panlagay dun sa mga windshield. Kasi just in case, alam naman natin na kalimitan sa mga Pilipino, mainitin ang ulo pagdating sa traffic. So, hindi natin alam. Ako kasi talaga yung pasensya ko, talagang sabi ko nga pag uwi ko ng Pilipinas at nag-drive ako dyan, kailangan nahabaan ko yung pasensya ko. Dahil maraming driver na mainitin ang ulo. Alam ko yan kasi dati nagtrabaho ko sa jackliner. I'm a bus conductor dati. Malimit kami na-involve sa mga awayan, sa yung away kalye, away kalsada. Kaya nga sabi ko, habaan ko yung pasensya ko just in case may ma-encounter ako ng mga ganung klase ng tao na parang ayaw ng masisingitan, or ayaw ng mauunahan, or ayaw ng madidikitan, mga ganun. Sobrang dami. Yun, hindi ko alam bakit ganun ng Pilipinas pagdating sa driving. Parang laging stress na stress sila at yan ang init ng mga ulo. Hindi ba pwede yung salitang pasensya or sorry? Hindi sila uma-accept ng ganun. Kaya sabi ko nga, pag uwi ko ngayon, instead na magbaon ako ng kung ano-ano, ang babaunin ko talaga ay pasensya. Dahil baka mamaya sa traffic or sa kalye, maka-encounter ako ng ganun, ay talagang kailangan ready ako. Kaya yun, medyo yun yung mga bagay na iniisip ko. Wala naman ako ibang plano pag uwi ng Pilipinas, kundi kumain lang doon sa mga bagay na kinakainan ko dati, yung mga street foods lang, yung mga kagaya ng mga kinakainan ng mga tricycle driver. Kasi yun yung mga bagay na namimiss ko sa amin sa Quezon. Tsaka yung mga pagkain ng kakanin, pansit, habhab, chami, yung mga ganun. So yun nga guys, napakwento na naman ako. Magre-ready lang muna ako nitong mga gamit ko. At 2 hours na lang ay si Herbert ay out na, ihahatid na ako sa airport. See you guys mamaya, balikan ko na lang kayo. So ready na ako, outfit check na. Iniwanan ko na tong kwarto, naligpit ko na naman yung mga inayaan ko na lang yung iba kasi nalabang ko na naman lahat. So puntahan ko na si Herbert, susunduin ko na kasi out na siya. Yung sasakyan ko na lang gagamitin. Hi, can I get one medium double and one medium French vanilla, please? One medium double, one medium French vanilla. Yes, please. Hi. Hi there, Brad, salamat ha. Oh, ingat sa biyahe. Sige. So, nakita ko na. Ayan, kaya lang wala pa, hindi pa pwedeng mag-check-in. Masyado pa daw akong maaga. Dito na lang ako mag-aantay. Kasi ang lalayo ng mga waiting area mas maganda yung mauna. Para kung may kailangan tanggalin doon sa bagahe ko, mailipat ko pa sa hand carry. Buti na lang naka-check-in ako. At tulad ng inaasahan, yung ginamit kong pangtimbang kasi handy lang siya. Ang timbang ko is 23 point something lang parehas. Next-expect ko yung point hindi na ipapabawas. Pagdating dito, yung timbang nung dalawa kong maleta, yung isa 25, yung isa 24. So pinabawas yung isang 2 kilos at isang 1 kilo. So buti na lang, kaya ugali ko talaga pag nabiyahe ako. Yung backpack ko, ayan yung backpack ko. May nakasingit akong eco bag palagi. Para just in case may sobra dun sa luggage ko, kukunin ko yung eco bag and then ayan, nilipat ko yung sobra dun sa eco bag. So ang nangyari, yung kanina, na ang dala ko lang ay isang backpack ang hand carry ko. Nagkaroon na ako ng 2 hand carry. Isang eco bag at saka isang backpack. Pero okay lang kasi kahit na yung nakalagay dun 1 hand carry lang ang allowed, hindi na naman nila kasi yung hand carry talaga sa totoo lang madalas na mga flight ko even before
hindi na binibilang yung hand carry ko eh. Laging kahit 3, 4, 5 nga yung hand carry ko, okay lang eh. Hindi na nila sinisita. Natawa pa ako guys kasi paglagpas ko dun sa scanner na yon, yun yung nakatayo lalaking yon kanina. Paglagpas ko dun sa scanner, yung ini-scan yung katawan, tapos iiwanan mo lahat yung belt mo, yung relo, lahat iiwanan mo. Paglapit ko dun sa lalaki, akala ko may kukunin siya sa akin. Nakaabot kasi yung kamay niya, yung pala naka-fist bump. And then sabi niya sa akin, enjoy your vacation birds. Nanonood ako sa mga vlog mo. Ha? Nagulat ako kanina. So shout out doon kay sir. Nagulat ako, akala ko may inspection din siya sa akin eh. And then sabi nga niya, nanonood daw sila ni misis niya sa vlog ko. Nakakatuwa din naman kasi may mga nakaka-appreciate ng mga vlog natin. Na kung saan minsan nagugulat ako, may bumabati na lang. So, salamat sir. Kahit pa paano, na-appreciate mo yung mga vlog ko. So, nandito na ako guys. Ayusin ko lang itong mga bit-bit ko kasi medyo madami-dami din. Ay mabigat din sa braso. O, kwentuhan tayo mamaya pag upo ko dun sa waiting area. 2 hours pa and then flight ko na. Nakakatuwa lang kasi kanina habang naglalakad ako dun sa naghahanap ako nung kung ano yung gate ko. May mga bumabating Pinoy na nanonood daw sila ng vlog ko kaya nakakataba ng puso. And then nagulat talaga ako kasi pagdating ko doon sa scanner, yung tatanggalin yung belt, yung lahat, hubarin pati jacket. Then paglabas ko doon sa in-scan yung body ko, may sumalubong sa akin na Pinoy. Actually, di ko kagad na tukoy na Pinoy siya. Hindi ko kagad na laman na Pinoy. Then naka-fist bump. Sabi ko, akala ko may kukunin sa akin, naka-fist bump siya ng gano'n. And then sabi ko, anong gagawin ito? Ba't naka-fist bump? Then sabi niya, nanonood ako lagi ng vlogs mo, kami ni Mrs. Enjoy your vacation. Sabi niya, ay naku, nagulat talaga ako. Kaya sabi ko, nakakatuwa naman. Kasi alam mo yung, may mga times na nagugulat ako pag may mga pinupuntahan ako lugar. And then nare-recognize nila ako. Alam mo yung feeling na nakakatuwa. May nanonood pala ng mga vlogs ko. Ewan ko ba, sa tuwing uuwi ako, parang yung kaba ko, not uuwi. Anytime na papasok ako ng airport. Kasi alam mo yung parang nai-stress ako kasi ang daming chine-check, ganang-ganan. May uhubarin, may gaganituhin, tapos check lahat, bubuklatin yung mga bag mo, tatanggalin yung mga gamit mo. Especially sa Pinas nga, pagpasok, kaya talagang ingat ako na may mga gamit ako. Kaya yung mga yung mga alahas, yung mga bagay, mga jewelry, something ayoko na magsuot kasi ganun din naman eh, tatanggalin mo, ma-hassle ka pa. Kaya mas gusto ko yung nabiyahe ako, wala na akong mga kolorete or wala nang mga abubot para tuloy-tuloy na lang yung biyahe. So yun nga, 2 weeks lang yung bakasyon ko. Spend ko lang na makasama yung mother ko and then mabisita yung bahay kasi yung bahay, since nakuha ko yung bahay when I was in Taiwan, never ko pa siyang natirhan, never ko pa siyang nakita. Ang dami ko nang pinagawa doon. Katas, yun ay dugo at pawis ko talaga being an OFW. So yun nga, gusto ko lang ma-enjoy yung 2 weeks vacation ko kasi the last time na nag-spend ako ng Christmas is 2014 pa. So napakatagal na. Kasi 2015 nasa Taiwan ako. Yun, kaya sobrang parang feeling ko napakatagal ko ng panahon na hindi nakaka-experience ng Christmas sa Pinas. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat sa panonood. Tapusin ko na siguro to para makapahinga. Iidlip muna ako kasi medyo 2 hours pa naman yung flight ko. So maraming salamat sa pagsubaybay. Merry Christmas sa inyo lahat and Happy New Year. See you pagbalik ko dito sa Canada. Marami pa tayong kwentong pag-uusapan at marami pa tayong sharing of experiences at saka yung mga naghahangad makarating dito sa Canada. Gusto kong ma-share sa inyo yung mga expectation nyo versus reality. So God bless you. Maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye.